Isang babae ang kumuha ng saging sa tindahan. Biglang sigaw ng asawa niya, "Rupa, anong ginagawa mo? Bakit mo kinuha yan? Hindi mo man lang tinanong kung pwede." Napatigil ang mga tao sa paligid. Tahimik na sagot ni Rupa, "Tinitingnan ko lang kung okay bang kunin." Pero agad siyang sinigawan ng asawa niya. "Hindi mo ba alam na hindi lahat ng bagay pwedeng basta kunin? Bumili ka lang. Pero sa iba, yan, wala kang galang." Napahiya si Rupa. Ang tindero'y lumapit at nagsabi, "Sir, huwag mo naman pagalitan si Mrs. Okay lang naman po." Ngunit sagot ng lalaki, "Brother, asawa ko siya. Kung hindi ko siya itatama ngayon, paano na bukas? Baka mapahiya pa siya sa iba. Mas okay nang ako ang sumaway kaysa ibang tao." Umalis si Rupa nang umiiyak. Tahimik na lang ang paligid. Nagbayad ang lalaki. "Magkano, kuya?" sabi ng tindero. "100 lang, sir." Nagabot siya ng pera. Tinanggap ng tindero, inabot ng lalaki ang sukli. Pag-uwi nila, parang mali ang sukli, sabi ng asawa, ngunit sabi ni Rupa, "Tignan mo, niloko ka nila. Ganyan talaga mga mahihirap, lahat ng pagkakataon gusto kumita." Tahimik lang ang lalaki. "Hindi, Rupa. Hindi sila nandaya. Sobrang binigay nila. 200 ang sobra. Babalik ko ito." Napataas ang kilay ng asawa. "Mag-aaksaya ka ng gasolina para lang sa 200? Sayang." Ngunit bumalik ang lalaki sa tindahan. "Kuya, sobra po ng 200 yung binigay nyo." Nagulat ang tindero. "Sir, ang layo pa ng bahay nyo. Bumalik pa kayo?" Ngumiti ang lalaki. "Hindi ko kayang matulog ng may mali sa konsensya. Hindi ko alam kung buhay pa ako bukas. Kaya kung may dapat itama, gagawin ko ngayon. Ang totoo, 1 pirasong saging lang ang kinuha ng asawa ko, pero ako pa ang sobra kong minsan." Umiling ang tindero. "Ang galing mo, sir." "Totoo, hindi natin alam ang bukas." Pag-uwi ng lalaki, sinalubong siya ni Rupa. "Wow, bayani ka na. Masaya ka na? Nag-aksaya ka lang ng oras." Tahimik siyang ngumiti. "Rupa, buti na lang bumalik ako. Kung hindi ko inalis kanina ang sasakyan para bumalik doon, natamaan na sana ng bumagsak na sanga. At naalala mo, expired na pala ang insurance natin kahapon. Libo-libo ang mawawala kung hindi ako umalis." Napatulala si Rupa. "Rupa, kung tutuusin, marami akong pwedeng kitain sa pandaraya, pero wala akong kapayapaan sa ganun. Mas masarap matulog sa gabi ng payapa kaysa yumaman ng may kasinungalingan." Napaluha si Rupa. Tahimik niyang sinabi, "Salamat, dahil tinuruan mo ako ng tunay na halaga ng katapatan." Ang matuwid ay lumalakad sa kaniyang katuwiran. Mapalad ang kaniyang mga anak na susunod sa kaniya. Kawikaan chapter 20 verse 7. Minsan iniisip natin maliit lang ang kasinungalingan o pandaraya. Pero sa mata ng Diyos, bawat tapat na gawa ay binabayaran ng kanyang proteksyon at biyaya. Ang katapatan ay hindi nasusukat sa halaga, kundi sa puso na marunong matakot sa Diyos. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan, at mag-iwan ng comment sa baba. Maraming salamat sa panonood. Naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ngayon. Hanggang sa muli, to God be the glory.